Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gabi na pala, no? Sanay ako sa umaga. Ganun pa man, tayo po ay nasa ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ngayong Lunes na ito, sinisimulan natin ang linggong ito ng mga salita na mula sa ating Panginoong Hesukristo na makita rin natin na tayo po ay mapalad. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mapalad ka. Yeah. Sabi ni Kristo, paulit-ulit Diba? Mapalad ang mga aba. Ano man ang sitwasyon o marahil katayuan natin sa buhay, ay huwag nating kakalimutan na makita natin yung dahilan para masabing tayo ay mapalad sa mata at pamantayan ng Diyos. Kasi mahihirapan ka talaga kapag ang ginamit mong pamantayan ng tao, ang makikita mo lang pag umarap ka sa salamin, kawawa naman ako. Ganun lang. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung kaawa-awa o paawa lang. Meron kasi minsan, talagang okay ka naman, dapat okay ka naman, kaya lang nasanay ka ng maging paawa effect, kaya gusto mo na lang na nandiyan dyan sa ganyang kinaawaan. Kasi lagi naman, diba, sinasabi, dahil sa akin, laging mayroong karugtong, mapalad ka kung ikaw ay aba, mapalad ka kung ikaw ay pinag-uusig, mapalad ka kung ikaw ay inaalimura, dahil sa akin. Lagi naman, dahil sa akin. Bakit ba tayo mahirap? Bakit ba tayo nahihirapan? Bakit ba tayo namomblema? Bakit ba tayo may sakit? Dahil ba kay Kristo? Sa tingin nyo. Kasi baka minsan ma-misinterpret naman natin o kaya kadalasan di natin inuunawa ang mga naririnig nating salita ng Diyos na mapalad ang mga aba. Blessed are the poor. So maging mahirap na lang tayo habang buhay. Ganun ba ang gusto ng Diyos? Maging mahirap na lang tayo?
O pinipili lang natin maging mahirap? Nagiging mahirap ba tayo dahil sa pagsunod kay Kristo? Kasi sa ibang bahagi no, ng aral na itinuro ni Kristo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, di ba? Iwan niya ang kanyang ari-arian, ipagbili niya. Pero ngayon, bakit ka ba mahirap? Sige nga, tanungin niyo ngayong katabi ninyo, bakit ka mahirap? Kasalanan ba ng Diyos yung mahirap tayo? Di ba? Minsan narinig na natin, di ba? Hindi natin kasalanan ng ipanganak ng mahirap. Pero kasalanan natin yung mamatay tayong mahirap. Kaya nga pinagsisikap natin, di ba? Kaya nga sa pamamagitan nawa nito, itong mga kabataang ito, mga apostolado ng panalangin, wag lang yung puro AP, di ba? Wag lang puro dasal, di ba? Yung pag-aaral, dagdagan ng dasal at sipag. Para nang sa ganun, di ba? Balang araw, kayo na magpaparenovate nitong simbahan. O baka naman pagdating ng araw, 5 years from now, 10 years from now, pipila rin kayo sa mga tagatanggap ng ayuda. Di ba? O bakit tayo mahirap? Although, tandaan natin na mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit tayo mahirap? Kapit tayo ng kapit sa mga politikong wala nang ginawa kundi magdrama sa Senado Pagdating na naman ng eleksyon, kala nyo kung makasamba kayo sa kanila, sila ang savior. Nakakalimutan, sila ang dahilan kung bakit lumulubog ang mga bawat bayan natin dahil sa baha. So bakit tayo mahirap? Kasi sinabi na huwag mang nagnakaw. O tayo naman ang pumili ng magnanakaw sa atin, di ba? So bakit tayo mahirap? Di ba? Ikaw ang pumili kung sino magnanakaw sa iyo. Malinaw yan. Nakalimutan nyo na naman. Dapat nga, may mga may sakit, mga senior. Dapat kayo naman sa huling mga taon nyo dito sa mundong ito, pumili na kayo ng mabuti. Hindi nabigyan lang kayo ng 1.5, kapit tuko na kayo sa politiko na yan Umapit ka sa pananampalataya. Huwag kang matakot na pag hindi mo sila binoto, pahihirapan ka, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Ano ba nangyayari ngayon? Pumipila kayo sa ospital na walang doktor, walang gamot. Pero takot na takot kayo pagdating ng May election. Takot na takot kayo kahit kayong chairman manda kayo pag hindi nyo binoto tong sasabihin ko sa inyo. Wala kayong ayuda. Di ba ganyan? So mas kumakapit tayo sa tao, mas natatakot tayo sa tao, mas matakot tayo kapag hindi na tayo kinapitan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Pero muli, ito ay mensahe na nawa magbigay ng pag-asa, mabuhay, na mapalad tayo kahit hindi tayo nakakatanggap ng milyon-milyon, mali-maliit ang pera, at least hindi ka magnanakaw. Mapalad ka. At least hindi ka nanloloko para lang makakain sa mamahaling restaurant. Mapalad ka kahit fishbowl lang. Kahit kwek-kwek lang. Mga estudyante, mapalad kayo kahit naglalakad lang kayo papunta ng eskwelahan kasi mas malusog kayo kaysa doon sa mga estudyanteng tamad-tamaran. Andyan lang yung Torres, magta-tricycle pa. Mag-jeep pa. Pag hindi pinag-e-bike, kawawa naman kami, mahirap na mahirap kami. Tandaan nyo, wala nang mahirap ngayon. Kasi kahit yung mga pulubi sa paligid, pag dumaan ka dyan, naka-cellphone at nanonood ng Netflix. Napapansin nyo? Di ba dati talaga, pag mahirap ka, di ba? Walang telepono ang bahay nyo, mahirap kayo. Ngayon, ano ba naman, kahit vendor o tabi-tabi po, hindi man sa sa lang po, mapapansin lang natin. Kahit maya-maya, kakatok sa salamin, di ba? Manghihingi. Pag natapos na, uupo, labas ng cellphone. Subukan nyo dyan sa Rojas Boulevard.
sino iti-text? Yung mga nasa probinsya. O ayan, nakakota na ako. O sandali lang, hanap ako ng Cebuana. Papadala ko dyan. Tapos makatingin tayo sa sarili, parang awang-awa tayo, aping-api tayo. Higit na mayroon ka. Kung titinan mo lang yung mga bagay na mayroon ka, kaysa yung titinan mo yung mga bagay na mayroon yung iba, ay talagang, ay, kawawa ka naman. Ganun ang mangyayari. Nakakakain pa kayo, ha? Arte-arte nyo pa nga, di ba? Yeah. So, sana po, pag nilayo natin ng mabuti, kasi ang Diyos, kahit kailan, hindi naman nagpapabaya. Generous ng Diyos sa pagbibigay ng biyaya. Tingnan mo lang, imulat mo lang yung mga mata mo bago ka magreklamo na mahirap ka o kawawa ka naman. Amen?